Viral ngayon ang kahindik-hindik na sinapit ng isang pamilya na nilimas ang kanilang mga buhay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay Biyernes ng gabi. Wala ngang kaalam-alam ang pamilya na ito na yun na pala ang huling beses nilang magkakasamang buhay. Pero ang mas nakakagulat sa krimen na ito, sariling kamag-anak nila ang nasa likod ng nangyaring krimen. Ang pamilyang biktima ay nagmula sa Sitio Manga, Barangay Bolong, Zamboanga City. Ang padre de pamilya ay kinilalang si Rodel Tarosa Espinosa, 44 years old, isang masipag at responsableng haligi ng tahanan. Si Rodel ay may marangal na hanap buhay at siya ay nagtatrabaho araw-araw upang masigurado ang maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Ang ilaw naman ng tahanan ay kinilalang si Jenny Enriquez Espinosa, 43 years old. Si Jenny ay inilarawan nga bilang maalalahanin, mapagkalinga at puno ng malasakit. Kilala ang mag-asawa na laging handang tumulong sa sinumang nangangailangan sa kanilang lugar. Ang mag-asawa ay nabiyayaan nga ng dalawang mga anak na babae. Pero nito lamang December 2025, ipinanganak ni Jenny ang bunso nilang anak ni Rodel. Pangarap naman ng anak ni na Jenny at Rodel na si Jen Rose na maging isang guro, kaya naman ito ay kumuha ng kursong education. Batid nga ng dalaga ang hirap ng kanyang mga magulang, kaya naman nangako siyang gagalingan niya sa kanyang pag-aaral upang maiahon ang pamilya niya sa kahirapan. Inilarawan nga si Jeros bilang magalang, matalino at may mabuting asal. Ang pamilya Espinosa nga ay ang pamilyang hinahangaan ng kanilang mga kapitbahay, hindi dahil sa yaman kundi dahil sa kanilang kabutihan ng puso. Matagal nang tahimik at payapang namumuhay ang pamilya Espinosa sa Barangay Bolong. Ngunit isang gabi, nabasag na ang katahimikan sa buong lugar. February 27, 2026 ng gabi, ang ina ni Jenny ay nasa kusina at nagluluto nga ng hapunan. Nasa sala naman si Rodel at si Jen Rose ay inaalagaan ang kanyang bunsong kapatid sa loob ng isang kwarto. Maya-maya pa, tinawag na ni Jenny sina Rodel at Jen Rose para kumain ng hapunan. Matapos ngang kumain, tumambay saglit ang buong pamilya sa kanilang sala at nagkwentuhan tulad ng araw-araw nilang ginagawa. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdesisyon na nga ang buong pamilya na matulog. Ang mag-asawang Jenny at Rodel ay nagtungo na nga sa kanilang kwarto. Gayon din ang kanilang anak na si Jen Rose. Bandang 8:55 ng gabi, nabasag na ang katahimikan sa Barangay Bolong nang bigla na lamang umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa bahay ng pamilya Espinosa. Sa takot nga na sila ay madamay, hindi kaagad lumabas ng kanilang tahanan ang mga kapitbahay na mag-asawang Rodel at Jenny. Maya-maya pa, isang residente nga ang sumigaw ng malakas at sinabing pinagbabaril ang bahay ng pamilya Espinosa. At dito na nga unti-unting lumabas ng kani-kanilang mga tahanan ang iba pang residente ng lugar. Ang ibang kapitbahay naman ay tumawag ng tulong sa barangay at mga pulis. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa nasabing barangay. Noong una, nagbasid at nakiramdam muna ang mga otoridad bago tuluyang pumasok sa bahay ng pamilya Espinosa sa kadahilanang baka nasa loob pa ang gunman. At nang nasigurado na nila na wala na ang gunman sa loob ng bahay, dito na sila pumasok sa loob. At pagpasok nga sa loob ng bahay, tumambad sa mga otoridad ang isang karumal-dumal na tagpo. Ang padre di pamilya na si Rodel, ang asawa niyang si Jenny at ang anak nilang si Jen Rose ay pare-parehong may mga tama ng balak. At nang sinuri nga ang kanilang kalagayan, ang tatlo ay wala ng buhay. Dinatnan nga ng mga pulis ang bunsong anak ni na Jenny at Rodel sa kwarto na himalang nakaligtas. Agad namang nagsimula ang investigasyon ng SOCO team sa bahay at sinigurado din nila na maayos ang kalagayan na nag-iisang nakaligtas mula sa trahedya. Tinanong nga ng mga investigador ang kapitbahay ng mga biktima kung meron ba silang nakitang aaligid-aligid sa bahay ng mga Espinosa bago nangyari ang krimen. Subalit ayon nga sa mga residente, wala silang nakita dahil madilim ang paligid ng bahay ng mga biktima. Ayon pa sa ilang mga residente, wala din silang narinig na ingay ng motor o kahit anong ingay ng sasakyan na ginamit ng gunman sa pagbatay. Dito na nga nabuo ang teorya ng mga pulis na posibleng ang suspect sa nangyaring krimen
ay naglakad lamang nang ito ay sumugod sa bahay ng mga Espinosa. May posibilidad nga na maaring malapit pa ito sa crime scene ng mga oras na iyon. At dahil dito, agad na nagkasanang manhunt operation ang mga pulis para mahanap ang responsable sa nangyaring insidente. At base nga sa investigasyon, sa likod ng bahay ng pamilya Espinosa dumaan ang gunman. At pagpasok niya nga sa bahay, dahan-dahan siyang naglakad sa kwarto ng mag-asawa at sila ay pinagbabaril. Sunod namang nagpunta ang suspect sa kwarto ni Jen Rose at pinagbabaril din ang dalaga. At sa likod nga ng bahay, muling dumaan ang suspect para dali-daling tumakas. Naniniwala ang mga pulis na pinagplanuhan ang nangyaring krimen at ito ay premeditated murder. Walang ang pagsidlan ang lungkot ng mga kamag-anak ni Rodel, Jenny at Jen Rose sa sinapit ng buong pamilya. Pero malaki din ang pasasalamat nila sa Diyos na nakaligtas ang buong pamilya Espinosa. Wala silang ibang hiling kundi hustisya para sa 3 buhay na nawala sa loob lamang ng isang gabi. At dahil nga ito ay triple murder case, mas ninaliman ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Dito na nga nila nakausap ang isang witness na nagsasabing napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa bahay ng mga biktima na may daladalang baril. Kalaunan, nalaman naman ng mga pulis na ang tinutukoy na lalaki na ito ay nakatira sa Sitio Mala, Barangay Bolo. Kinabukasan alas 5 ng umaga na nagtungo nga ang mga pulis sa bahay ng lalaki. Subalit hindi na nila ito nadatnan sa lugar. At March 1, 2026, nang lumabas nga ang balita na tuluyan ng sumuko ang suspect na kinilalang si Ronnie Simborio Bautista, 47 years old. Kinasuhan si Ronnie ng 3 counts of murder at ikinulong. Pero tanungan ng lahat, bakit iyon nagawa ni Ronnie sa buong pamilya? Napag-alaman nga ng investigador na kamag-anak pala ng pamilya Espinosa si Ronnie. Nalaman din nila na bago nangyari ang krimen, may alitan na palang namagitan kina Ronnie at ang biktimang si Rodel. Ayon sa mga reports, una nang itinuring na person of interest si Ronnie dahil sa hindi nga nila pagkakaunawaan ng biktimang si Rodel. Subalit nang kakausapin na siya ng mga otoridad, tumakas si Ronnie, kaya naman lumakas na ang hinala ng mga investigador na meron siyang kinalaman sa krimen. At sa kabila nga ng pagtugis ng mga pulis kay Ronnie, nakumbinsi siya ng iba pang mga kamag-anak na sumuko at pagbayaran nga ang nangyaring krimen na kanyang ginawa. Hatol na 20 years hanggang 40 years sa pagkakakulong, kada isang bilang na murder ang maaring harapin ni Ronnie na kanyang parusa para nga sa pagpatay sa kanyang mga kamag-anak. At kung susumahin, maaari siyang makulong ng 60 to 120 years sapagkat siya ay pumaslang ng 3 individual. Tikom naman ang bibig ni Ronnie nang siya ay tanungin ng mga otoridad kung bakit niya nagawa ang krimen sa sarili niya pang mga kamag-anak. Umasa naman ang pamilya Espinosa na ito na ang simula ng pagkamit nila ng hustisya para kina Rodel, Jenny at Jen Rose. Para nga sa ating pangalawang kwento, isang kahindik-hindik na krimen ang nangyari kung saan nilimas din ang buhay ng 7 magkakamag-anak na pinaniniwalaang biktima ng illegal recruitment. January 7, 2024 ng umaga, isang tip ang natanggap ng mga pulis mula sa bayan ng Sapad, Lanao del Norte. Ayon sa mga concerned citizen, may nakuha siyang impormasyon na may mga labi na posibleng matatagpuan sa isang coconut farm sa Barangay Carlum, Sapad. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa nasabing lokasyon. Maya-maya pa, nakita nga nila ang parte ng farm na tila bagong hukay ng lupa. At dahil nga pinaghihinalaan na may labi sa nasabing lupa, agad na binungkal ng mga otoridad ang hukay na umabot nga ng 2 feet bago nila madiskobri ang kahindik-hindik na tagpo. Dito na nga tumambad sa mga pulis ang 7 labi ng tao na kalaunay na pag-alamang magkakamag-anak. Pero ano nga ba ang dahilan bakit nila sinapit ang kahindik-hindik na krimen? Sino naman kaya ang may motibo para gawin iyon sa magkakamag-anak? Sa Zamboanga del Sur nagmula ang 7 mga biktima. Sila ay kinilalang si Joselito Gaviola, 54 years old. Ang asawa niyang si Marley Gaviola, 50 years old. Nakababatang kapatid ni Joselito na si LV Gaviola, 43 years old. Ang asawa ni LV na si Ifafiano Legara Sr. at
ang tatlong anak ni LV na sina Jopay, Jomar at Epifania Jr. Ang mag-asawang Gaviola at Legaras ay nakatira sa Zamboanga del Sur. Sila ay simpleng pamilya lamang at mayroong payak na buhay sa probinsya. Isa nga sa mga kamag-anak ng biktima ay nagkwento tungkol sa nangyaring krimen. Ang babae nga ay kinilala lamang bilang Linda. At ayon nga kay Linda, sinabi sa kanya ni Marley na may nag-recruit ng trabaho sa kanila sa Cebu. Tinanong nga ni Linda si Marley kung sino ang recruiter nila. Sumagot naman umano si Marley at sinabing may nag-chat lang umano kay Jomar na nag-aalok ng trabaho. Bukod nga kay Jomar, kailangan pa daw ng tatlong mga babae bilang trabahador. Dito na nga ikinuwento ni Jomar sa kanyang nanay ang tungkol sa nasabing trabaho at pumayag naman sina LV sa alok na oportunidad. Nagkasundo nga si Jomar at ang kanyang kausap na recruiter kung saan si Marley ay magtatrabaho bilang yaya, si LV ay tagalinis ng bahay at si Jopay naman ay magtatrabaho sa factory ng sabon. January 5, 2024 ng umaga na nagpaalam nga kay Linda sina Marley at Joselito na aalis na papuntang Pagadian City. At ay nga kay Marley, dun daw kasi sila magkikita-kita ng kanyang hipag na si LV. Sa nasabi ngang pagkikita, sumama na din daw ang asawa ni Marley na si Joselito at asawa ni LV na si Epifania para ihatid ang kani-kanilang asawa sa employer ng mga ito. Kasama din nila ang anak ni na LV na sina Jomar, Jopay at Epifania Jr. Ayon kay Linda, nagpunta sa Cagayan de Oro sina Marley at sa lugar na ito, sinundo sila ng mga lalaki na tauhan ng kanilang recruiter. Mula sa Cagayan de Oro, sumakay na sila ng eroplano papuntang Cebu. Subalit ayon kay Linda, ilang oras matapos umalis ni na Marley, hindi na daw niya makontak ang kanyang mga kaanak. Hapon din ng araw na iyon, isa sa mga anak ni Joselito ang nagpunta kay Linda. Umiiyak ang babae habang ipinapakita kay Linda ang kanyang cellphone. Nakatanggap ang anak ni Joselito ng text na patay na umano ang kanyang mga magulang. Labis nga natakot ang naramdaman ni Linda nang mabasa ang mga nasabing text. Dali-dali nga siyang nagtungo sa police station para i-report ang natanggap nilang impormasyon. Nangako naman ang mga pulis na iimbestigahang maigi ang pagkawala ng mag-asawang Gaviola at pamilya Legara. Ang paghahanap nga sa mag-asawang Gaviola at pamilya Legara ay kalaunan na uwi sa nakakalungkot na pangyayari. Matapos kasi ang 2 araw na paghahanap sa 7 magkakamag-anak, natagpuan silang lahat na wala ng buhay. Hindi nga makapaniwala si Linda at ang 3 mga anak ni na Marley sa sinapit ng kanilang pamilya. Napakasakit para sa magkakapatid ang nangyari, lalo na at umalis ang mga ito ng puno ng pag-asa sa inaasahang trabaho sa Cebu. Base din sa investigasyon, lumalabas na binaril ang mga biktima. May natagpuan ding mga basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen. At isa nga sa mga biktima ay may posas pa sa kamay, habang ang iba naman ay may tape sa kanilang mga kamay. Ayon nga sa mga otoridad, kung pagbabasihan ang ginawang krimen sa 7 mga biktima, malaki ang tsansa na ang gumawa nito ay may personal na galit kay Joselito. Palaisipan naman sa buong pamilya kung sino ang gagawa ng ganung klaseng krimen. Pero sa lahat nga ng ito, may isang pinagdududahan si Ray, ang kapatid ng biktima na si Jomar. Ayon nga kay Ray, may masama siyang kutob sa recruiter ni na Jomar at si Loida. At ayon nga kay Ray, isang araw, bigla na lamang daw nag-chat si Loida kay Jomar. Inalok nga ng babae ang biktima ng trabaho papuntang Cebu. At kailangan din daw umano ni Loida ng babae at lalaking mga trabahador. Sinabi din ni Loida sa biktima na magpapadala pa siya ng pera para pamasahe ni na Jomar at ng iba pa niyang kamag-anak na isasama niya para sa alok niyang trabaho. At dahil nga sa hirap ng buhay, pumayag si LV na maging yaya ng anak ni Loida kapalit ng 7,000 pesos kada buwan. Dito na nga kinatuban si Ray na baka nang i-scam lamang si Loida. Pero sinabi nga ni Jomay kay Ray na hindi naman daw siguro scammer si Loida dahil tumawag pa nga ang babae sa kanila. Maliban doon, bibilhan pa sila ng tiket papuntang Cebu. Makikita din sa pag-uusap ni na Loida at Jomar na nag-send pa ito ng mga larawan ng binili niyang tiket para sa buong mag-anak.
At sa huli nga pag-uusap ng magkapatid na Ray at Jomar, alas 10 ng umaga nang sinabi sa kanya ni Jomar na nasa Cagayan na sila at sasakay na sa eroplano. At ang sumunod na chat umano ni Jomar ay bandang alas 12 ng tanghali. Pero nagulat si Ray nang sabihin ni Jomar sa kanya na siya umano ay nahuli. Hindi naman maintindihan ni Ray ang mga sinabi ni Jomar na siya ay nahuli. Kaya naman chinat niya ang kanyang kapatid. At sa sumunod nga na chat ni Jomar kay Ray, isinakay na umano sina Marley, LV at Jopay sa isang bangka at ang tatlong mga babae nga ay wala ng buhay. Masama na nga umano ang kutob ni Ray ng mga oras na iyon sa mga sinasabi ng kanyang kapatid kaya niya binuksan ang account ni Jomar. Dito nga nabasa na ni Ray ang mga chat ng recruiter na si Loida at nakita ang cellphone number ng babae. Agad namang tinawagan ni Ray si Loida pero hindi na ito makontak. At bandang alas 3 nga ng hapon nang muling nagchat si Jomar kay Ray. At ayon nga sa mga chat, sinabi nga ni Jomar na siya na lamang umano ang natitirang buhay sa kanilang 7 at si Jomar ay nakakulong na sa isang kwarto. Nanghingi naman ng tulong ang lalaki kay Ray. At sa kabilang banda, hindi nga alam ni Ray paano tutulungan ang kanyang pamilya dahil hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Kaya naman sinubukan na lamang ni Ray na tawagan si Jomar pero hindi na niya ito nakausap pa. Matapos nga ang 2 araw simula nang umalis si na Jomar, natagpuan na lamang ang 7 magkakamag-anak na wala ng buhay. At ang mas nakakahindik pa dito, ang 7 ay nakitang nakabaon sa Lanao del Norte. Dito na nga naisip ni Ray na ang lahat na nangyari ay isang malaking setup. Naniniwala siya na malaki ang hinala niyang pinatay ang kanilang buong pamilya dahil sa paghiganti. Ang kapatid kasi ng tatay ni Ray ay mayroong kalaguyo at sa kasamang palad ito ay pumanaw. Nagbitiw umano ng mga salita ang mga kapatid ng namatay na ang tatay ni Ray na si Epifanio at ang lahat ng kapatid nito ay papatayin ng mga kapatid ng pumanaw na kalaguyo. Kaya naman ibig sabihin lamang nito, kunwari lamang ang trabahong sinabi kay Jomar para sila ay magtiwala kay Loida at ang katotohanan ito ay patibong lamang. Pinaniniwalaan na sinadya nga ng recruiter na sabihin na kailangan niya pa ng ilang mga individual para maisama din ni Jomar ang iba pa niyang kamag-anak sa pagpunta sa Cebu. Pero ang katotohanan hindi nga trabaho ang naghihintay sa buong mag-anak kundi sila ay papatayin lahat ng mga taong gumaganti sa kanila. Hinala nga ng iba pang kamag-anak ng biktima ni Ray, planado ang ginawang pagpatay sa 7 biktima. Ayon naman sa mga pulis, tinitingnan nila ang anggulo na kinidnap talaga ang mga biktima. Palaisipan din sa mga otoridad kung paano napunta doon ang 7 magkakamag-anak, gayong ang lugar ay hindi basta-basta nito mapupuntahan kung hindi kabisado ang lugar. Napag-alaman din na wala namang kakilala doon ang mga biktima. Sa iba nga mga balita, sinabi nga na lalaki umano ang nag-recruit ng trabaho kina Jomar at nag-alok ng trabaho. Sa huli, bigo nga ang mga pulis na mahanap ang nasabing recruiter ni na Jomar. 10 person of interest naman ang tinitingnan ng mga pulis na posibleng may kinalaman sa krimen. Sa ngayon ay kasalukuyan pa din gumugulong ang investigasyon ng kaso at wala pang suspect na mahanap ang mga otoridad. At para nga sa kanilang kaligtasan, ang mga naiwang pamilya ng mga biktima ay umalis na sa kanilang tinitirhan. Lumipat na sila sa ibang lugar at tuluyan na nagtago dahil baka maging sila ay sundan din ng mga sospek at gantihan uli ang kanilang buong pamilya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!